pleasant morning to everyone. I am Deborah Laurente, the next presenter. Youth Organization. A youth organization is a group or institution that engages young people in activities designed to support their personal development, leadership skills, education, and community involvement. These organizations often focus on areas such as social service, sports, culture, education, or activism. Ngunit, ano nga ba ang papel ng youth organization sa peace process and development? Malaki ang ginagampanang papel ng organisasyong pangkabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unlad ng isang bansa. Ang kanilang aktibong pakikilahok ay nakakatulong sa pagpapatibay ng dialogo, pagbawas ng hidwaan, at pagsulong ng pangmatagalang solusyon para sa maunlad na napapasan. Una nito ay ang peace building and conflict resolution, facilitating inter-community dialogue to bridge divides, promoting tolerance, reconciliation, and nonviolent conflict resolution, educating peers on human rights, justice, and democratic principles. Ang mga kabataan ay maaaring maging tagapamagitan sa mga di pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang grupo o komunidad sa pamamagitan ng mga workshop, seminar, dialogo. Natutulungan nilang maitaguyod ang pagkakaisa at paggalang sa isa't isa. Halimbawa nito, dito sa Mindanao, maraming youth organization ang tumutulong sa pagbuo ng kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang pagkakaibang pangkat etniko at relihiyon. Halimbawa nito, yung Young Advocates for Peace and Development or YAPD mula sa Cotabato, isang organisasyong binubuo ng mga kabataan na nagtutulak ng kapayapaan sa pamamagitan ng edukasyon, leadership trainings, at community outreach program. Nagsasagawa sila ng peace dialogue sa pagitan ng mga Kristiyano, Muslim, at Lumad upang mapalakas ang pagkakaunawaan. Second is advocacy and policy influence, engaging in policy making to ensure youth perspectives are included, raising awareness about peace and development issues through campaigns, holding governments accountable for youth-centered policies. Nagkikilahok ang mga organisasyong pangkabataan sa paggawa ng mga batas at polisiya na may kinalaman sa kapayapaan at kaunlaran sa pamamagitan ng advokasya at kampanya sa social media. Na ipaparating nila ang kanilang mga saloobin sa gobyerno. Halimbawa nito, yung Sangguniang Kabataan o SK ay isang halimbawa ng organisasyong pangkabataan na nagbibigay ng boses sa mga kabataan sa pamamahala. Next is community development and economic empowerment, leading grassroots initiatives for education and employment, providing vocational training and entrepreneurship opportunities, supporting marginalized youth to reduce poverty and instability. Ang mga organisasyong pangkabataan ay naglulunsad ng mga proyektong pangkabuhayan, edukasyon at kalikasan na nakakatulong sa pag-unlad ng komunidad. Sila rin ay nagsasagawa ng mga volunteer programs tulad ng pagtuturo sa mga kabataan at paglilinis ng kapaligiran. Halimbawa nito, ang mga youth-led cooperatives ay nagbibigay ng pagsasanay sa kabuhayan tulad ng agrikultura, teknolohiya at entrepreneurship. Halimbawa nito, also yung Peace Builders Community o PBCI, Youth Arm mula sa Davao City. Tumutulong sa mga programang pangkapayapaan sa pamamagitan ng conflict transformation training,
conflict transformation training at pagsasanay sa kabataan tungkol sa peace advocacy, nakikipagtulungan sa iba't ibang komunidad para sa pagpapatibay ng pangmatagalang solusyon sa hidwaan. Next is civic engagement and leadership. Encouraging youth participation in democratic processes, developing future leaders through mentorship and training, strengthening institutions by promoting transparency and governance. Sa pamamagitan ng mga leadership training at mentorship programs, hinuhubog ng mga organisasyong pangkabataan ang susunod na henerasyon ng mga pinuno. Tinutulungan sila ng tamang pamamahala, pagsasagawa ng proyekto at pakikilahok sa demokrasya. Bawa nito, maraming kabataan ang mga naging leader sa kanilang komunidad matapos maging bahagi ng youth organization. Halimbawa nito yung United Youth for Peace and Development or ONIPAD mula sa Maguindanao at iba pang bahagi ng Mindanao. Isa sa malalaking youth organization sa Mindanao na nakatuon sa pagpapalakas ng papel ng kabataan sa peace building and community development. Aktibo sa edukasyon, livelihood programs, at pagsulong ng youth empowerment sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, BAR. Next is social cohesion and cultural exchange. Organizing cultural programs to celebrate diversity and unity, promoting intellectual understanding through youth networks, preventing radicalization by fostering inclusive communities. Ang mga organisasyong pangkabataan ay nagsasagawa ng mga aktibidad tulad ng cultural exchange programs, sports festivals, at outreach programs upang mapalakas pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang diskriminasyon, hidwaan, at pagkapuot sa isa't isa. Halimbawa nito, ang mga youth peace camps ay nagtitipon ng mga kabataan mula sa iba't ibang kultura upang palakasin ang pagkakaibigan at pagkakaisa. Halimbawa nito, Mindanao Youth for Development or MIDEP mula sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa kabataan lalo na sa mga hindi nakapagtapos ng formal na pag-aaral. Tinutulungan ang mga kabataang apektado sa kaguluhan sa pamamagitan ng vocational training and entrepreneurship programs. Ang mga organisasyong ito ay nagpapatunay na malaki ang papel ng mga kabataan sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao sa pamamagitan ng edukasyon, dialogo at pagsasanay na nagiging aktibong ahente ng pagbabago ang mga kabataan sa kanilang environmental organization. An environmental organization is a group or institution dedicated to protecting, conserving, and improving the natural environment. These organizations work on issues such as climate change, population, conservation, wildlife protection, and sustainable. Ano nga ba ang papel ng environmental organization sa peace process and development? Ang kalikasan ay may malaking papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng isang bansa. Ang maayos na pangangalaga sa kapaligiran ay nakakatulong sa pagbawas
ng sigalot at sa pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran. Samantala, ang pagkasira ng kalikasan ay maaaring magdulot ng alitan sa pagitan ng mga komunidad at bansa. Preventing resource-based conflicts. Many conflicts arise over land, water, and natural resources. Environmental organizations help manage these resources equitably to reduce tensions. They promote sustainable land use and conservation efforts to prevent disputes over dwindling resources. Maraming sigalot sa mundo ang nagsisimula dahil sa kakulangan ng yamang likas tulad ng tubig, lupain, at mineral. Ang maayos na pamamahagi at pangangalaga ng mga yamang ito ay nakakatulong sa pag-iwas ng sigalot at kasamaan. Halimbawa nito dito sa Mindanao, may mga komunidad na nag-aagawan sa lupa para sa agrikultura. Sa tulong ng reforestation projects, natutulungan ang mga magsasaka na magkaroon ng sapat na lupang matataniman ng walang kaguluhan. Next is climate change, mitigation, and adaptation. Climate change can worsen conflicts and adaptation. Climate change can worsen conflicts by increasing food and water shortages. Environmental organizations advocate for policies that mitigate climate change, such as reducing carbon emissions and protecting ecosystems. They assist communities in adapting to climate change by implementing sustainable farming practices, water conservation projects, and disaster preparedness programs. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng matinding bagyo, tagtuyot at pagbaha na maaaring makapinsala sa kabuhayan ng maraming tao. Kapag nawala ng tirahan at pinagkakakitaan ang mga tao dahil sa sakunang dulot ng kalikasan, ay maaaring lumala ang kahirapan at kagustuhan. Halimbawa nito, si Tacloban, Leyte. Matapos ang bagyong Yolanda, maraming komunidad ang nawalan ng kabuhayan, dahilan upang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga nasalanta at ng gobyerno sa pagbabahagi. Next is sustainable economic development. Environmental organizations create eco-friendly jobs such as renewable energy, reforestation, and organic farming. They provide training in sustainable practices, reducing dependency on harmful industries that degrade the environment. Ang masyong pangangalaga sa kalikasan ay maaaring magbibigay ng pangmatagalang hanap buhay. Kaya naman nakakatulong to sa kaunlaran. Ang proyektong ang mga proyektong pangkalikasan tulad ng ecotourism, renewable energy, at organikong pagsasaka ay nagbibigay ng alternatibong kabuhayan sa mga komunidad. Halimbawa sa Palawan, ang community-based ecosystem ay ecotourism ay nakakatulong sa mga lokal na residente na magkaroon ng hanapbuhay na hindi sinisira ang kagubatan at dagat. Next is peace building through environmental cooperation. Shared environmental challenges can foster cooperation between conflicting groups. Organization mediates cross-border conservation efforts, helping former adversaries find common ground in preserving ecosystems. Ang mga programa para sa pangangalaga ng kalikasan ay nagbubuklod sa iba't ibang grupo at kultura para sa iisang layunin, ang protektahan ang likas sa pamamagitan ng sama-samang paggawa, nababawasan ang tensyon at lumalakas ang kooperasyon sa pagitan ng magkaibang sektor. Halimbawa nito, ang Great Green
Ang, ang Great Green Wall Project sa Africa ay isang proyekto kung saan nagtutulungan ang maraming bansa upang labanan ang desertification sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno. Dahil dito, bumaba ang tensyon sa pagitan ng mga bansang naaapektuhan ng matinding tag-ulan. Environmental justice and policy advocacy. Many conflicts stems from environmental injustice, such as pollution and land grabbing. Environmental organizations advocate for policies that protect vulnerable communities from exploitation and environmental harm. Example nito yung Greenpeace Philippines dito sa Pilipinas. Isang kilalang organisasyon na lumalaban sa polusyon, illegal mining, at hindi makatarungang paggamit ng likas na yaman. Aktibong nangangampanya laban sa climate change, deforestations, at pagkalason ng tubig dahil sa basura. Kahalagahan ng kapayapaan, pinoprotektahan ang karapatan ng mahihirap na sektor laban sa mga mapanirang proyekto tulad na lamang ng mining at illegal. Ang organisasyong ito ay patunay na may malakas na koneksyon ang pangangalaga sa kaligtasan, kapayapaan at tolerance sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa ng likas na yaman, maiiwasan ang sigalot, nagkakaroon ng mas maraming oportunidad para sa hanapbuhay at napapanatili ang balanse sa